Alam mo, palaging masakit marinig na hindi ka sapat para makuha yon. Wala akong ideya kung ano ang pakiramdam nito. Naranasan ko na. Emosyonal na pagtatanong mula sa isa sa pinakamalalang kaso ng pang-aabuso sa bata na naitalakay namin sa palabas na ito. Ang astig ko. Isang batang babae ang namatay matapos umanong ikulong sa isang hawla ng kanyang lola at nanay. Sa unang pagkakataon, ipapakita namin kung ano ang nakita ng mga pulis nang rumespan sila at madiskubre ang tunay na bahay ng lagim. Nasa kaso tayo na inilahad ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Matagal naming hinintay ang video na ipapakita namin. Madalas ko ring naiisip ang kasong ito simula Enero nung una naming ibalita ito. Nang may batang babae na nawala ang buhay sa isang napakakarumal-dumal na paraan. Isang batang babae na, sa totoo lang, ay mas nararapat pa sa mas maganda at mas mahaba pang buhay kaysa sa naranasan niya. At pagod na ako sa buong mundong ito. Ayoko na talagang gumawa ng kahit ano pa. Ito ang bagong labas na video ng interogasyon kay Virginia Lujan. 55 taong gulang isang lola na ayon sa pulisya sa Arizona ay ikinulong ang kanyang 13 taong gulang na apo sa isang hawla. Ito ang bodycam video ng mga pulis habang sinusuri nila ang kwarto nang rumespan sila sa bahay sa Tempe, Arizona noong Enero nung nakaraang taon. Ngayon, narito ang isang larawan na ipinadala sa amin ng pulisya ng Tempe ng hawlang iyon. Nakakatakot ito. Ipapapita ko mamaya ang bodycam video, pero gusto ko munang ipakilala ang batang babae na dapat ninyong tandaan magpakailanman. Ito si Melanie Granados, 13 taong gulang. Si Melanie, gaya na nakikita ninyo dyan, ay may magandang ngiti at hinarap niya ang maraming pagsubok sa maikli niyang buhay. Hindi lang mula sa kanyang lola, kundi pati na rin umano sa sarili niyang ina. Ayon sa pulisya, siya ay may espesyal na pangangailangan at ang kanyang mental na kapasidad ay katulad ng sa isang 3 taong gulang na bata. Noong Enero nung nakaraang taon, iniwan si Melanie at mga kapatid niya sa lola nilang si Virginia Lujan, 55 taong gulang. Ngayon, inalagaan ni Virginia si Melanie at ang 3 pa niyang mga kapatid dahil sinabi ni Virginia sa pulisya na ang kanilang ina, 33 taong gulang na si Jamie Hodges, ay madalas nagtatrabaho at hindi talaga palaging nasa bahay. Ayon sa pulisya ng Tempe, isang gabi ng Enero, nakatanggap sila ng siyam na isang tawag bandang siyam ng gabi. At ang tawag na iyon ay para sa isang batang babae na may problema. Say? I-atras ko siya para magka-espasyo tayo, okay? Isa, dalawa, tatlo, dito tayo. Akyat na ako. Ingat sa daliri mo. Ito rin lang ang pag-compress. May chance ba na nakainom siya ng fentanyl? Mekan, pwede ba na-consume niya ang kahit anong gamot na may fentanyl? Kahit aksidente lang. Galing sa tingnan natin kung may contact. Tuloy lang dito. Hindi, huwag mong gawin yan. Sige. Tama pa lang. Halika na. Makikita mo na si Lujan ay hysterical habang ginagawa ng mga EMT ang chest compressions kay Melanie sa lupa. Ngayon, hindi pa alam ng mga pulis kung ano talaga ang hinaharap nila sa puntong ito. Binanggit nila na posibleng nakainom si Melanie ng droga. Marahil fentanyl. Kaya siya nagkakaganon sa sahig. Pero ang totoo, ayon sa mga pulis, nakakatakot ang kanilang natuklasan. At sabi nila, hindi aksidente ang mga natamong sugat. Ito raw ang nakita ng mga pulis sa loob ng bahay, ayon sa Fox 10 Phoenix. Sa investigasyon, napansin ng mga pulis na may malalawak siyang pasa at sugat sa iba't ibang yugto ng paggaling. Sa pagsisiyasat sa bahay, natuklasan ang kakilakilabot na kalagayan, kasama ang isang pansamantalang kulungan na puno ng dumi. Inamin ni na Luluhon at Jamie Hodges, ina ni Melanie, na ikinukulong nila si Melanie para mapanatili ang kontrol sa kanya.
Si Hodges, ang ina, ay pansamantalang naninirahan sa bahay kasama ang kanyang 5 anak. 4 sa kanila ay nasa pangangalaga ni Luluhan. Inamin ni Hodges na hindi niya regular na nakikita si Melanie sa panahong iyon at hindi niya alam ang naiulat na pagkahulog sa hagdan na sinabi ni Luluhan na nangyari 2 araw na ang nakalipas. Hindi humingi ng tulong medical si Luluhan para kay Melanie matapos ang insidente. Kailan ang huling beses na nakita siyang normal? Malalaman ba natin yon? Huling beses na nakita siyang buhay at maayos. Tinutukoy ng mga unang rumespond kung ano ang nangyari sa batang babae. Nasa loob din ng bahay ang nanay ni Melanie. Habang iniimbestigahan ng pulisya, naririnig natin ang usapan niya sa isang pulis. Hindi, may isa pa siya. Pakiramdam niya wala na siya at sobrang sama ng loob niya. Hindi niya alam kung kailan ko sinabi. Sabi niya kagabi lang. Sinabi niya sa kanya parang, bakit hindi, anong problema sa kanya? Ibig ko sabihin, hindi ko alam. Nakita ko na tinititigan mo. Hindi ako ganon. Nakuha mo pa yung isang Diba? Parang may pantal siya sa ilalim ng kilikili sa magkabilang gilid pero walang tagas. Tinanong ko siya kung ano yun. Hindi niya alam na balat niya ang nagmo-moderate sa kanya kasi gumugulong at naglalaro siya sa dumi niya. Sabi ko, anong sabi ng doktor? Sabi niya, may kinalaman daw ito sa ating mga hormones pero hindi ko ibibigay ang buong detalye. Nakakagulat talaga. Kapansin-pansin kung gaano ka-relax si Nanay Melanie kahit kailangang i-chest compress ang anak niya sa sahig. Sa totoo lang, malapit nang mamatay ang batang yon. Pinag-uusapan din niya ang anak niyang gumugulong sa sarili niyang dumi. At ayon sa pulisya, inamin din niya na ikinulong ang batang ito sa isang hawla, di umano para kontrolin siya. Ngayon, makikita natin sa body cam video na pumapasok ang mga pulis sa kwarto kung saan naroon ang hawla. Ang audio sa bahaging ito ng video na nakuha namin ay in-edit, kaya wala kang maririnig. Pero makikita mo ang nakikita ng mga pulis habang nag-iikot sila sa loob ng kwarto. At mukhang may hawla nga sa kanang bahagi ng screen. Mukhang nakakabit ito sa isang double deck na kama. Bago ko ipakita ang video ng interogasyon at ang sinabi ni Luluhan sa mga autoridad, ipapakita ko muna ang pag-uusap ng nanay ni Melanie sa mga pulis habang inaayos niya ang pinamili at kinukuha ng mga pulis ang 4 na bata sa bahay para dalhin sa kustodya nila. Gusto niyo bang mga ito? Alam mo, walang tatala sa hot pocket kapag yan ang hinahanap-hanap mo. Tema? Ngayon, binibigyan nila ako ng pizza. Hindi pareho. May kasamang charger ba ito? May charger ako dito sa loob. Sa loob ng bala. Oo, lagi ko yung dala para sa kanya. Mas mabuti na. Mas mainit. Oh, heto. Sama-sama tayong lahat kung sasakay tayo sa isang sasakyan. Para sa'yo at kay mama. Sige. Mahirap paniwalaan na ito ang parehong bahay na kalahating oras lang ang nakalipas. Ayon sa police body cam, ay may mga EMT na nagsasagawa ng chest compressions sa 13 anyos na babae na agad dinala sa ospital at pumanaw. Ilang oras lang pagkatapos noon, namatay si Melanie. Nayon sa impila ng pulisya, si Virginia Lujan, ang lola na sinasabing nagkulong sa batang babae, ay kasama ang mga investigador. Makikita mo, kahit kinulong niya ang batang babae sa hawla, pilit pa rin niyang pinapakita na parang wala siyang kasalanan. Sa isang banda, siya pa rin ang nagmumukhang biktima. Hindi, wala akong sasabihin sa kanya kahit ano. Hindi ko ginawa yan, iniisip mo. Hindi.
tagal nakatira? Sa apartment? 5 taon. Not now. Ikaw ba'y taga-Arizona? Ako? Ngayon kayo na anak at lumaki? Oo, parang ganun. May trabaho ka ba? Do you work? Hindi, sinubukan ko. Sinubukan ko magtayo ng negosyo. Which I did start business. Anong klaseng negosyo? Online na negosyo ba? At Pog B. Venta. Anong nangyari doon? Hindi, sabi mo sa akin. Pupunta na sana ako doon, tapos ang anak kong babae. Lumipat ka na at hindi ko na alam kung ilang beses akong tumingin at lahat ay pumalpak lang. Ako, masyadong maraming nangyayari sa mga bata. Anong klase ng mga benta ang ginagawa mo online? Dati kang nagbabasa at naghahanda ng supply para sa butika. Iba't ibang gawain lang. Tulad ng sabi ko, ginagawa ko na yun ngayon. Dito na. Gano'n nakatagal mo na nun? Ang mga bukirin. Nagkaroon ka ng negosyo mo? Sinimulan namin ito 3 taon nang nakalipas. Gano'n katagal mo itong ginawa? Mga 1 hanggang 2 taon. Nung nagsimulang lumala ang lahat. Mayroon ako. Hindi natatapos. Kakainin ko na lang ito at lahat para sa'yo. Nag-alaga rin ako ng bata. Alam mo, talagang malakas na ang ulan. Yun na. Wala ka ng ibang paraan magtrabaho. Ang dami talagang bata. Hindi ko na alam paano ko magagawa ang kahit ano. Sabi nga, sobrang dami ng mga bata. Sabi ni Luhan, inatasan siyang alagaan ng 4 na apo at labis na siyang nahihirapan. Ikinuwento niya ang kanyang pinagmulan at paano siya napunta sa ganoong sitwasyon. Ayaw na talaga nila magpalaki ng mga bata. Pagkatapos, lumipat siya at tumira kasama ng kanyang nobyo. Mas pinili niya ang lalaki kaysa mga anak. Anong sanay na militar ka na lingkod? Ilang taong ka magsilbi? Ooh. At pagkatapos ay 2 pa, pagkatapos noon. Lumipat-lipat ka ba na madalas? O saan ka nagsilbi? Napunta kami sa San Diego, tapos pumunta kami sa Japan, at pagkatapos ay sa Afghanistan. Hindi sa Afghanistan, so malalim hindi ka nasa loob. Pero hindi naman talaga sulit. Tony, I was like, no, I don't know. Lady. Mahal ko ang link-bearing kids. San wala na lahat.
Tinutulungan ng mga pulis si Virginia maging komportable at inaalam ng mas detalyado ang mga nangyari sa bahay, hindi lang noong gabi, kundi pati sa mga araw bago iyon. Ayos lang ako, popping kaya pop, baby. Pagod na ako. Pagod na ako sa lahat ng ito. Sinusubukan ko lang gawin ng tama para sa kanilang lahat. At isa pa, tignan mo ako. Tignan mo kung nasaan na ako ngayon. Ayos pa ako pero sobrang hirap na. Hindi ko na taya. Ayoko na talagang gawin to. Kailangan nyo na lang akong kunan ng abogado. Tapusin na lang natin lahat ng to. Ayoko nang pag-awayan pa to. Ayoko nang gumawa ng kahit ano. Gusto ko lang ng mahal na kita. Sige. Virginia, may gusto sa'yo. Sige. Makinig ka muna. Tapos pag-usapan natin ang susunod na gagawin. Okay? Kaya ang babasahin ko sa'yo ay ang Miranda rights. Alam mo ang Miranda rights ko, di ba? Naiintindihan ko. May karapatan kang manahimik. Lahat ng sasabihin mo, pwedeng gamitin laban sa'yo sa korte. May karapatan kang magkaroon ng abogado bago at habang ini-interview ka kung gusto mo. Kung hindi mo kayang bayaran ng abogado, may karapatan kang bigyan ng isa bago ka tanungin. Naiintindihan mo ba ito? Oo. Handa ka bang kusang loob na makipag-usap sa amin? Hindi, gusto ko ng abogado. Humiling si Virginia ng abogado, ngunit tinuloy pa rin ng pulis ang usapan. Ipapaliwanag ko lang ng kaunti pa. Hindi namin alam. Ang sitwasyon tungkol sa mga bata, hindi namin alam kung permanente o pansamantala. Basta kailangan lang muna nilang pumunta sa isang lugar at DCS ang nagdesisyon tungkol doon. Isang araw lang yun, ilang oras lang siguro. Sana, hindi namin alam. Sige, kaya. Madalas isang araw lang, sinabi na nila sa akin. Sige, ano raw ang sabi nila? Sinabi nila kasama niya ang kapatid ko. Kailangan ko nang umuwi, ma. Ma. Sila. Kaya nandito lang kami para subukang maintindihan. Yun nga, nakausap namin ang anak mong babae. Nagbigay siya ng ilang ideya sa amin, pero madalas siyang abala sa trabaho. Kaya may ilang bahagi na hindi namin nakuha, alam mo na, or parang ganun. Hindi ko siya madalas nakikita gaya ng iniisip ninyo. Mas madalas ko pang makita ang bata kaysa sa kanya. Hindi ko nakikita. Lagi siyang nagtatrabaho, nag-overtime siya. Lagi siyang wala, hindi siya naroroon. Hindi niya ako tinutulungan sa kahit ano maliban sa pinansyal. At nakakalungkot, kasi mga anak niya yun, hindi akin. Tama, ina ko mo ang 5. 5 bata na ikaw ang nagbalaki mag-isa. At kung hindi ko ginawa, mapupunta sila sa iba, sa ibang tao. At ayoko lang mangyari yun sa kanila. Sigurado ako dun. Ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo. Hindi ko ma-imagine na mag-alaga ng 5 bata, lalo na kung hindi mo naman sarili na anak. Sige, kaya hindi natin gagawin. Hindi ka namin pinalalabas na masama or kalaban. Hindi ko iniisip na hayimaw ka. Sa tingin ko, may nangyaring masama kagabi. At sobrang nalulungkot ako na nawala ang apo mong alam kong mahal na mahal mo. Mahal na mahal talaga kita. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para sa kanya. Hindi ko alam kung paano siya alagaan nun. Ginawa ko yun. Sinubukan ko alamin lahat tungkol sa kanya. Hindi ako nadududa. Hindi talaga ako nadududa dyan. Ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo sa kung ano meron ka. At hindi patas. Tulad ng sinabi mo, pinalaki mo ng mga anak mo. Hindi mo naman pinangarap na magsimula ulit ng panibago. Ng 18 taon. Tingnan mo, kahit sino na ginagawa o nakagawa na nito, aaminin na mahirap talaga magpalaki ng mga bata. At ang pagkakaroon ng 5 bata na inaalagaan mo, siguradong hindi madaling sitwasyon. Pero tuwing naawa ako kay Virginia Lujan, naalala ko lagi ang mga sinabi ng pulis tungkol sa kaso at sa pagkamatay ni Melanie. Ang batang ito at iba pang bata ay namuhay sa masamang kalagayan.
Huwag mong kalimutan yun. Ayon sa pulis, ang batang may espesyal na pangangailangan ay ikinulong sa kulungan na parang hayop. Sinabi ni Virginia na nahulog ang anak niya mula sa 2 araw na ang nakalipas. Pero hindi niya agad dinala sa ospital o tinawagan ng autoridad. Hindi siya humingi ng kahit anong tulong. Nagkaroon lang sila ng guardianship mula noong sila ay 21. At dahil walang sinuman ang nag-check noong sila ay 21. Ikaw naman ang mag-alaga sa kanila buong buhay nila. Hindi, ako ang kasama nila. Nasa Albuquerque noon si Jamie. Pagkatapos, nandito sila sa akin. At ang dahilan kung bakit sila nandito sa akin, sa simula pa lang, ay dahil may problema siya doon. May isa pang lalaki. Ang tatay nila. Hindi malinaw kung nasaan ang ama ng mga bata sa kwentong ito. Pagkatapos, itinuro ni Virginia ang anak niyang babae sa interogasyon. Kaya gusto kong igalam ang hiling mo na magkaroon ng abogado bago ka makipag-usap sa amin. Pero gusto ko lang ipaliwanag sa iyo, alam mo kung saan kami nanggagaling. Nandito lang kami para subukang maintindihan kung ano nangyari. Sinabi ni Jamie sa ospital na siya ay natumba. Kaya sinusubukan lang namin alamin yun at tingnan kung ano ang naging dahilan. Nagkaroon ba siya ng seizure? Eto ba o yun? Kaya. Hindi ko talaga alam. Sa totoo lang, hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi siya nadulas. Pagkatapos noon, hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi ko alam kung nagkaroon siya ng seizure. Hindi ko alam. Hindi ko siya kayang bantayan ng 24 oras sa isang araw. Hindi ko kaya. Imposible yon. At sinisisi ako ni JV. At wala naman akong ginawa sa kanya. Hindi ako nakikipag-usap para lang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanya. Hindi ako magsasalita ngayon at ayoko makipag-usap habang nagsisinungaling siya. Walang paraan. Hindi ako papayag na mapasama sa lahat ng ito at sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. Alam kong galit sa akin ang anak ko babae dahil akala niya kinuha ko ang mga anak niya, kaya sinabi niyang sana patay na ako. Hindi ko naman kinuha ang mga anak niya. Hiniling ng mga anak na tawagan ng DCS dahil ayaw nilang sumama sa kanya, dahil ayaw nilang mapalapit muli sa lalaking nanakit sa kanilang ina at makita yun ulit. At iniisip pa rin niya na ako ang gumawa nun. Hindi ko yun ginawa. Hindi ko siya isinumbong. Hindi ko ginusto ang mga bata. Hindi ko ginusto kunin ang mga bata. Ayaw nilang sumama sa kanya. Gusto nilang manatili sa akin para hindi nila makita na sasaktan ulit ang ina nila. Yun lang yun. Sinabi niyo sa akin na sana patay na ako. Kaya kailangan kong magsalita kasi wala akong ginawang masama at ayoko magsinungaling siya tungkol sa akin. Pasensya na pero sa kabila ng lahat parang hindi ko pa naririnig ang buong kwento ng buhay niya. Tumakas ang tatay niya kasama siya at ako ang nag-alada sa kanya ng 10 taon. At pagkatapos natagpuan ko siya at tinulungan ko siya sa lahat ng bagay. Lahat. Ako ang gumastos para sa kanya. Para gawin ang lahat. Ginawa ko ng lahat para sa kanya. Hindi ko talaga balap gawin ito. Hindi ako ganun. At hindi ko nagagawin ng kahit ano pa. Kaya, alam mo na, para lang ma-update siya kung nasaan na tayo at kung ano ang mangyayari. Yan lang naman talaga. Yan lang, uupo kayo dyan at pag-uusapan ng mga kondisyon. Palagi siya nasa sahig at naglalaro doon. I-report ko yun sa doktor kasi talagang nakakahiya yun. At talagang nakakadiri para sa akin. Akala ko may mali akong ginagawa. Sabi niya hindi, talagang ganyan sila. Yung pang isa. At nung papaliguan ko siya, sira pala ang water heater. Hindi ito gumagana. Kaya tinawagan ko yung taga-ayos ng water heater para magtanong kung pwede akong makakuha ng bago.
Nakikipag-usap ako sa kanya nung nangyari ito. Dapat andun siya ng 8:30. Sinilit niya cellphone ko at makikita doon nakausap ko siya para sa bagong water heater. Hindi ko siya mapaliguan dahil masyadong malamig. At pinag-uusapan ninyo yung mga kondisyon. Mga gamit niya yon. Mga gamit ni Jamie yon. Inililipat namin yung mga gamit niya at inaayos lahat kaya magulo talaga. Alam kong magulo talaga. Sobrang pahit talaga. Magulo talaga. Nililinis ko na ito. Pinanong ni Virginia kung ano ang susunod na mangyayari. Ano ang mangyayari? Hindi ka namin ikukulo o ilalagay sa kuluhan or naman ganun, okay? Sa tingin namin, hindi ka naman kailangan kulong. Sa tingin ko, ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo. Okay? Hindi naman kami ganun. Ang ibig ko sabihin, alam kong ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo. Kahit mahirap ang sitwasyon na napunta sa'yo at inaalagaan mo, alam mo, 4 na anak mo sa abot ng iyong makakaya. At ang katotohanan ay mahirap lang talaga. Hindi ako naging sapat. Sige. Kaya ang mangyayari ay, ibababa ka namin sa ibaba para kudan ka ng litrato, kumuha ng fingerprint, tapusin ng ilang papeles, at pagkatapos ay palalayain ka na. Ayos ba? Kinamumuhian kita. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na sabihan kang hindi ka sapat? Para sa mga apo at anak mo. Wala kang ideya kung ano ang pakiramdam nito. Naranasan ko na. Malinaw na napakahalaga ng mga apo mo. Mas gusto ka nilang kasabang ayso sa pamilya nila dahil inaalagaan mo sila. Ayaw nilang pumunta. Kasama ang kanilang nanay. Ganun talaga. Pero ako, hindi. May tanong ka ba o handa ka na para sa kanya? Pwede mo siyang tanungin bago ka namin ibalik sa ibaba. Wala, alam kong ayaw nilang pag-usapan sila. Ay kung gawin, nagtatanong lang ako tungkol sa proseso. Ikaw. Alam mo, pero anong mangyayari sa akin? Kaya, gaya ng sinabi ko, kukuha tayo ng litrato, kukunin ng fingerprints, at marami pa kaming kailangang gawin sa likod ng proseso. At mukhang pareho pa rin ang kalalabasan. Si Virginia Lujan ay naharap sa 2 kaso ng child abuse. 2 kaso ng pakikialam sa ebidensya at 1 kaso ng pakikialam sa saksi. Ipinapakita ng mga kasong child abuse na umano'y nagsimula ang pang-aabuso noong Nobyembre 9, 2021 at noong 2021 ayon sa pulisya, nailipat sa kanyang pangangalaga ang kustodiya ng 4 niyang apo. Ngayon, inaresto rin ang anak niyang si Jamie Hodges sa child abuse, pero hindi pa siya formal na nasasakdal sa kasong ito at hindi siya nakakulong. Ngayon, mayroong kakaibang pangyayari. Sa investigasyong inilabas noong Setyembre 2025 na buwan, matapos siyang maaresto, namatay si Virginia Lujan sa kulungan. Lumabas ang ulat ng DCF noong Nobyembre na nakaraang taon na nagsabing hindi tumatanggap ng serbisyo si Melanie Granados nang siya'y namatay. Bukod pa rito, natuklasan ng DCF na may history ng pamilyang ito sa kanilang ahensya. Natuklasan nila na noong 2008 nakatanggap ang ahensya ng ulat na nagsasabing pinabayaan ni Virginia Lujan si Melanie. Napakabata pa niya noon. Ayon sa DCF, hindi na patunayan ang ulat na yon. Noong 2019, nakatanggap muli ang DCF ng ulat na pinabayaan si Melanie ng mga magulang niya. At ang ulat na iyon ang naging dahilan kung bakit napunta sa pangangalaga ni Virginia Lujan ang mga bata. Muling napunta sa pangangalaga ni Lujan ang mga bata noong 2021 matapos ang isa pang ulat ng pang-aabusong ginawa ng mga magulang ni Melanie. Pagkatapos, noong 2022, nagkaroon muli ng hindi napatunayang paratang ng pang-aabuso mula kay Virginia Lujan. Malinaw na nandun ang mga babalang palatandaan ilang taon bago ang gabing yun ng Enero. 2025 nang tawagin ng pulis at nawala ang buhay ng batang babae na yon. Iyan na po ang pagtatapos ng kaso mula sa Law and Crime. Mag-subscribe sa amin sa YouTube at Spotify at mapapanood na rin kami ngayon sa Peacock. Ako po si Chris Stewart, hanggang sa muli.